tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang makasaysayang kaganapan ang yumuwayon ngayon sa gitnang silangan. Inaprobahan ng kataas-taasang pinuno ng Iran na si Ayatollah Mojtaba Khamenei ang kasunduan sa pagitan ng Tehran at Washington sa kabila ng kaniyang personal na pag-aalinlangan. Kasabay nito, pansamantalang sinuspinde ng Iran ang singil sa transit sa Strait of Hormuz para sa mga komersyal na barko sa loob ng 60 araw upang mapabilis ang kalakalan. Sa isang nakasulat na pahayag na inilabas ng media ng pamahalaan ng Iran, inamin ni Khamenei na mayroon siyang magkaibang pananaw sa kasunduan noong una. Gayunpaman, binigyan niya ito ng berdeng ilaw matapos makatanggap ng garantiya mula kay Pangulong Masoud Pezeshkian at iba pang opisyal na mapoprotektahan ang pambansang interes ng bansa, pati na rin ang karapatan ng mamamayang Iranian at ng tinatawag na Resistance Front. Nagbabala rin si Khamenei na hindi tatanggapin ng Tehran ang anumang karagdagang hiling o panggigipit mula sa Washington. Binigyang diin niya na kung magpapakita ng labis na kasakiman ng panig ng Amerika, hindi ito papayagan ng pamunuan ng Iran. Gayunpaman, sinuportahan niya ang pagkakaroon ng direktang negosasyon sa Estados Unidos at sinabing ang harapang pag-uusap sa hinaharap ay hindi nangangahulugang pagsuko sa kagustuhan ng kaaway. Ang pahayag na ito ay naganap sa gitna ng kawalan ng katiyakan kung tutuloy ba ang mga opisyal ng Iran sa Switzerland para sa formal na talakayan. Ayon sa balita mula sa Tasnim News Agency ng Iran, pinag-aaralan pa ng Tehran ang pagpapadala ng delegasyon at patuloy pa ang konsultasyon. Sa kabilang banda, inihayag ng Federal Department of Foreign Affairs ng Switzerland na inaasahan nilang matutuloy ang pag-uusap ayon sa nakaplano. Matatandaang ang memorandum ay nilagdaan sa elektronikong paraan ni na US President Donald Trump at Iranian President Pezeshkian ngayong linggo. Ito ay kasunod ng isang kasunduan sa tigil putukan na naglalayong wakasan ang labanan na sumiklab matapos ang serye ng pag-atake ng Amerika at Israel laban sa Iran noong ika-28 ng Pebrero. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng pansamantalang ginhawa sa buong rehiyong. Kinumpirma naman ni US Vice President J.D. Vance na formal nang nagsimula ang 60 araw na panahon ng negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Dagdag pa rito, inihayag niya na inalis na ang mga paghihigpit sa trapiko sa dagat patungo sa mga daungan ng Iran. Ito ay itinuturing na isang mahalagang unang hakbang upang maibalik ang normal na daloy ng komersyo at mabawasan ang tensyon sa mga pangunahing rutang pandagat. Inaasahang tututok ang darating na mga negosasyon sa pinakasensitibong issue na nagpapabaha-bahagi sa dalawang bansa, partikular na ang pagbawi sa mga parusang pang-ekonomiya or sanctions laban sa Iran. Bukod dyan, marami pa ring katanungan ang nananatili hinggil sa pananakop ng militar ng Israel sa Timog Lebanon at kung ano ang magiging papel ng grupong Hezbollah sa hinaharap na kaayusan ng kapayapaan sa rehiyon. Sa gitna nito, tahasang tinanggihan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang posibilidad ng pag-atras ng kanilang mga tropa mula sa Timog Lebanon sa malapit na hinaharap. Ngunit sa isang post sa social media, iginiit ni Donald Trump na bilang bahagi ng kasunduan, inaasahan ng Estados Unidos ang isang kumpletong tigil putukan sa lahat ng larangan, kabilang ang labanan sa pagitan ng Lebanon, Hezbollah at Israel. Kasabay nito ang kasunduan ay nagbibigay diin sa mga negosyador ng hanggang 60 araw upang makabuo ng isang pinal na kasunduan ukol sa kontrobersyal na nuclear program ng Iran. Ito ay isang napakahalagang aspeto dahil ang isyong nuklear ay matagal nang pinagmumula ng matinding alitan at banta ng giyera sa pagitan ng Iran at ng mga bansa sa kanluran, partikular na ang Estados Unidos at Israel. Mainit namang tinanggap ng pinuno ng International Atomic Energy Agency o IAEA ang paglagda sa memorandum na ito. Nag-alok ang ahensya ng United Nations na tutulong sa pagpapatunay at pag-verify ng mga aktibidad na nuklear ng Iran upang matiyak ang pagsunod sa kasunduan. Ayon kay Rafael Mariano Grossi, ang Director General ng IAEA, panahon na upang magsimula ang teknikal na trabaho kasama ang mga eksperto. Ngayon ay oras na para maupo kasama ang ating mga kasamahang Amerikano at Iranian upang simulan ang pagbalangkas ng mga konkretong hakbang na dapat gawin, pahayag ni Grossi. Dagdag pa niya, napakabuti na mayroon ng nakasulat na kasunduan dahil ito ang magiging batayan ng lahat ng teknikal na proseso sa mga susunod na araw upang matiyak na walang lihim na pagpapayaman ng uranium na magaganap sa rehiyon.
Bilang bahagi pa rin ng kasunduan, gumawa na ng hakbang ang Iran upang muling buksan ang Strait of Hormuz na kilala bilang isa sa pinakamahalagang daanan ng barko sa buong mundo para sa supply ng langis. Ang desisyong ito ay nagdulot ng agarang positibong epekto sa pandaigdigang merkado dahil ang anumang pagkaantala sa kipot na ito ay maaring magpataas ng presyo ng petrolyo sa iba't ibang bansa, kabilang ang Pilipinas. Opisyal na inihayag ng Supreme National Security Council ng Iran na ang mga komersyal na barkong dadaan sa Strait of Hormuz ay hindi sisingilin ng anumang bayad sa transit sa susunod na 60 araw. Ang hakbang na ito ay naglalayong hikayatin ang mga kumpanya ng barko na muling gamitin ang ruta ng walang takot sa karagdagang gastusin na magpapababa rin sa presyo ng mga inaangkat na produkto. Gayunpaman nilinaw ng konseho na ang mga barkong nagnanais dumaan sa kipot ay kailangang magsumite ng formal na kahilingan sa mga otoridad sa dagat ng Iran. Kailangan din nilang sundin ang mga itinalagang ruta at iskediul ng paglalakbay. Ayon sa Iran, ang mga patakarang ito ay ipinatutupad pa rin dahil sa mga nananatiling panganib sa kaligtasan at mga hadlang sa paglalayong dulot ng nakaraang labanan. Sa panig ng Amerika, kinumpirma ng US Central Command o CENTCOM na ang kanilang mga puwersang militar ay hindi na humaharang sa mga barkong naglalakbay patungo o galing sa mga daungan ng Iran sa Gulf at Gulf of Oman. Ang pag-atras ng blockade na ito ay nagpapakita ng seryosong intensyon ng Estados Unidos na bigyan ng pagkakataon ang diplomasya at mapatunayan na handa silang tuparin ang kanilang bahagi sa kasunduan. Dahil sa pagbaba ng tensyon sa rehiyon, ilang bansa na rin ang nagbago ng kanilang travel advice para sa kanilang mga mamamayan. Inihayag ng United Kingdom na hindi na nila ipinagbabawal ang paglalakbay sa ilang bahagi ng Gulf, kabilang ang United Arab Emirates, Qatar at Kuwait, maliban na lamang kung ito ay talagang kinakailangan. Ito ay nagbigay ng malaking tulong sa sektor ng turismo at negosyo sa gitnang silangan. Samantala, naglabas din ng mahalagang pahayag ang Kuwait Petroleum Corporation. Inanunsyo ng kumpanya na inalis na ang lahat ng force majeure notices na ipinatupad noong panahon ng armadong tunggalian. Ang desisyong ito ay may agarang epekto at nagpapakita na ang sitwasyon sa seguridad sa mga karagatan ay bumalik na sa normal na nagbibigay daan sa mas ligtas na transportasyon ng krudo sa buong mundo. Ayon sa kumpanya ng langis ng Kuwait, inaasahang tataas ang kanilang produksyon ng langis patungong 2 milyong bariles bawat araw sa loob lamang ng 1 linggo. Ito ay kasabay ng muling pagbubukas ng trapiko ng mga barkong tanker sa Strait of Hormuz. Ang balitang ito ay nagdala ng kapanatagan sa mga bansa sa Asia na lubos na umaasa sa supply ng langis mula sa rehiyon para sa kanilang ekonomiya. Bagaman positibo ang mga unang hakbang na ito, nagbabala ang mga eksperto na marami pa ring hamon ang dapat harapin sa susunod na 2 buwan. Ang 60 araw na ito ay magiging pagsubok sa katapatan ng parehong Estados Unidos at Iran. Ang anumang maling hakbang o paglabag sa kasunduan ay maaaring muling magpainit sa sitwasyon at magdulot ng mas malaking krisis sa ekonomiya at seguridad ng buong daigdig. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na kaganapan sa Switzerland at ang pag-unlad ng negosasyong ito na may malaking epekto sa presyo ng langis at kapayapaan sa mundo. Ito ang inyong pinagkakatiwalaang balitaan na naghahatid ng pinakasariwang ulat mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ako si EIC, mag-ingat po kayong lahat at magandang gabi sa inyong lahat.